Kumusta mga ka-tips? Alam nating lahat na mahirap mag-ipon pero mas malaking hamon ang pagpapanatili at pagpapalago ng yaman kapag nandyan na ito sa harap mo. Marami ang bumabalik sa zero dahil hindi handa sa susunod na level. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 lessons na magsisilbing blueprint mo para hindi lang lumaki ang assets mo, kundi maging secured ang iyong future at legacy. Siguraduhin na tapusin mo ang video na ito hanggang huli. Dahil sa dulo ay ibabahagi ko ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbabago sa pananaw mo tungkol sa tunay na yaman. Tara, simulan na natin. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Protektahan ang pinaghirapan laban sa mga hindi inaasahang gastos. Maraming mga ka-tips ang nagkakamali dahil kapag nakita nilang lumalaki na ang balance sa kanilang bank account o lumalago na ang kanilang investment sa Pag-ibig MP2, bigla na ring nagbabago ang kanilang lifestyle o yung tinatawag nating lifestyle creep. Akala ng marami ay reward ito para sa kanilang hard work, pero ang totoo ay isa itong trap na pwedeng sumira sa iyong financial future bago ka pa man makarating sa finish line. Ang modernong diskarte sa pagpapalago ng asset ay hindi lang tungkol sa pagdagdag ng pera, kundi sa pagpapanatili ng iyong cost of living sa level kung saan ka komportable pero hindi ka nagwawaldas. Isipin mo na ang bawat pisong hindi mo ginastos sa mga bagay na hindi mo naman kailangan tulad ng pinakabagong gadgets o mamahaling kape araw-araw ay mga sundalo na patuloy na nagtatrabaho para sa iyo. Ang pag-iwas sa lifestyle creep ay nangangailangan ng disiplina na huwag ipakita sa mundo na may pera ka dahil ang tunay na yaman ay yung hindi nakikita ng iba at nakatago lang sa iyong mga investments. Pagkatapos mong maiwasan ang tukso ng paggastos, ang susunod na praktikal na hakbang ay ang pag-upgrade ng iyong emergency fund mula sa basic survival level patungo sa tinatawag nating opportunity fund. Karaniwan ay sinasabi na sapat na ang 3 to 6 months na gastos bilang emergency fund, pero kapag malaki na ang iyong assets, mas maganda kung itataas mo ito sa 12 months worth of expenses para sa mas matinding peace of mind. Ang perang ito ay dapat nakalagay sa mga digital banks na may mataas na interest rates na umaabot sa 5 to 6% para hindi ito basta-basta kinakain ng inflation habang naghihintay ng gamit. Tinatawag din itong opportunity fund dahil kapag nagkaroon ng market crash o biglang bagsak ang presyo ng mga stocks o real estate, mayroon kang nakahandang cash na pwedeng gamitin para makabili ng assets sa mas murang halaga. Sa ganitong paraan, hindi ka lang protektado sa mga sakuna, kundi laging handa sa mga bihirang pagkakataon na pwedeng mas lalong magpayaman sa iyo. Hindi rin makukumpleto ang iyong proteksyon kung wala kang tamang health insurance na magsisilbing guard ng iyong mga investments laban sa mga medical na emergency. Maraming mga Pilipino ang bumabalik sa zero o napipilitang ibenta ang kanilang mga bahay at lupa dahil sa isang malalang pagkakasakit sa pamilya na hindi napaghandaan. Imbes na gamitin mo ang iyong pinaghirapang assets para pambayad sa hospital bills, dapat ay mayroon kang HMO o Comprehensive Critical Illness Insurance na sasagot sa mga gastusing ito. Ang logic dito ay simple lang. Nagbabayad ka ng maliit na premium para ilipat ang malaking risk sa insurance company at protektahan ang iyong portfolio mula sa liquidation. Siguraduhin na ang kukunin mong plan ay cover ang mga sakit na common sa atin at sapat ang coverage amount para hindi mo na kailangang galawin ang iyong dividends o capital gains sa oras ng pangangailangan. Isa pang aspeto na madalas nating makalimutan ay ang estate planning o ang maayos na pag-aayos ng pamana habang tayo ay malakas pa para maiwasan ang away pamilya sa hinaharap. Sa kulturang Pilipino, madalas itong nagiging mitya ng gulo dahil walang malinaw na dokumento kung sino ang dapat humawak sa mga naiwang assets. Maaari kang magsimula sa paggawa ng isang simpleng listahan ng lahat ng iyong accounts, passwords at titles na nakalagay sa isang safe na lugar na alam ng iyong pinagkakatiwalaang beneficiary. Kung medyo malaki na ang iyong assets, mas mabuting kumonsulta sa isang lawyer para sa paggawa ng last will and testament o kaya ay pag-explore ng insurance policies na ang proceeds ay tax-free para pambayad sa estate tax.
Ang paghahanda nito ay hindi pag-iisip ng masama tungkol sa kamatayan, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal para siguraduhin na ang iyong pinaghirapan ay mapupunta sa tamang tao at hindi mapupunta lang sa mga legal fees o maling kamay. Sa huling bahagi ng proteksyon, kailangang maging alerto ka sa seguridad ng iyong mga digital assets dahil sa talamak na hacking at phishing scams sa ating bansa ngayon. Kapag nalaman ng mga scammers na mayroon kang malaking funds, ikaw ang magiging target nila, kaya napakahalaga na gumamit ng two-factor authentication o 2FA sa lahat ng iyong financial accounts. Iwasan ang pag-click sa mga links mula sa unknown texts o emails at huwag na huwag ibibigay ang iyong OTP kahit kanino paman. Isang practical na paraan ay ang paggamit ng separate na email address at mobile number na tanging sa bank accounts mo lang ginagamit at hindi nakalink sa iyong social media accounts. Ang pagiging maingat sa digital world ay kasing halaga na rin ng paglalagay ng rehas sa iyong bahay dahil isang pagkakamali lang sa pag-click ay pwedeng mawala ang lahat ng iyong pinag-ipunan sa loob ng maraming taon. Aral 2, ang tamang pag-aayos at pagbalanse ng iyong mga investments. Kapag nagsimula ng lumaki ang iyong mga assets, hindi mo na pwedeng iwanan lang ang iyong pera kung saan-saan ng walang plano dahil kailangan mo na ng tinatawag nating strategic rebalancing. Isipin mo na ang iyong mga investments ay parang isang garden na kapag hindi mo na alagaan o na-trim ay pwedeng mabulok ang bunga o kaya naman ay masakal ng mga damo ang mga pananim mo. Ang rebalancing ay ang proseso kung saan tinitingnan mo kung ang mga assets mo ba ay nasa tamang proportion pa rin base sa iyong goals at risk tolerance. Halimbawa, kung ang target mo ay 50% sa stocks at 50% sa mga low-risk na savings tulad ng Pag-ibig MP2, pero dahil maganda ang takbo ng market ay naging 70% na ang stocks mo, kailangan mong mag-adjust. Ang paglilipat ng gains mula sa mga risky na assets tungo sa mas safe na lalagyan ay isang matalinong paraan para ma-lock in ang iyong kita at hindi ka masyadong tamaan kapag biglang bumagsak ang presyo sa merkado. Ang isa sa pinakaimportanteng gawin sa stage na ito ay ang pag-harvest ng iyong mga profits sa tamang panahon para hindi ka maging biktima ng greed o sobrang kasakiman. Maraming mga investors ang nakakakita ng malaking papel na kita o paper gains, pero dahil ayaw nilang magbenta sa pag-asang tataas pa ito lalo, nauuwi sila sa pagkalugi kapag bumaliktad na ang trend. Ang practical na guide dito ay ang pagkakaroon ng target exit price o profit target kung saan kukunin mo na ang iyong original capital at iiwan mo na lang ang tubo para patuloy na lumago. Ang perang nakuha mo ay pwedeng ilagay sa mga mas stable na instrument tulad ng treasury bonds o time deposits na nagbibigay ng guaranteed na returns kahit anong mangyari sa ekonomiya. Sa ganitong paraan, siguradong may mahahawakan kang cash na galing sa iyong mga investments at hindi ka lang umaasa sa mga numero na nakikita mo sa iyong computer screen o mobile app. Habang nagkakaedad tayo, dapat ay nagbabago rin ang ating asset allocation adjustment dahil paiba-iba rin ang ating kakayahan na bumawi sa mga pagkatalo. Kung noong bata ka pa ay kaya mong maging agresibo sa crypto o sa mga speculative stocks, kapag malaki na ang iyong portfolio ay mas mainam na lumipat sa mas conservative na diskarte. Isang epektibong paraan ito para masiguro na ang iyong retirement fund ay hindi biglang mawawala sa loob lang ng isang gabi dahil sa isang maling desisyon. Ang ideal na setup para sa mga lumalaking assets ay ang pag-allocate ng mas malaking percentage sa mga income-generating assets tulad ng REITs o Real Estate Investment Trusts na nagbibigay ng regular na dividends sa mga investors. Sa ganitong shift, ang focus mo ay hindi na lang ang capital appreciation kundi ang pagkakaroon ng steady na cash flow na pwedeng sumuporta sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa hinaharap. Dapat mo ring pag-aralan ang konsepto ng diversification sa loob ng ating lokal na konteksto sa Pilipinas para mas lalong tumibay ang iyong financial foundation. Huwag kang tumutok lang sa isang kumpanya o isang sektor, kundi subukan mong mag-invest sa iba-ibang industriya tulad ng banking, energy at consumer goods na laging kailangan ng mga tao. Pwede mo ring tingnan ang mga kooperatiba na may magandang track record dahil madalas ay mas mataas ang dividends na binibigay nila kumpara sa mga regular na bangko. Ang pagiging tax efficient ay mahalaga rin kaya dapat mong i-prioritize ang mga tax-free instruments
tulad ng personal equity and retirement account o PERA account at ang paborito ng marami na MP2 sa pamamagitan ng pag-iwas sa malalaking taxes sa legal na paraan. Mas mabilis na magko-compound ang iyong yaman dahil mas malaki ang natitirang pera sa loob ng iyong investment accounts na patuloy na kumikita. Para maging legit at systematic ang iyong pag-asenso, kailangan mong gumawa ng quarterly o biannual na net worth audit para makita ang kabuuang picture ng iyong pananalapi. Hindi sapat na alam mo lang na may pera ka sa bangko, kundi dapat ay nakasulat ito sa isang spreadsheet o tracker kung saan makikita mo ang growth ng iyong assets versus liabilities. Dito mo rin masusuri kung ang iyong pera ba ay kinakain na ng inflation o kung ang mga binabayaran mong fees sa iyong mga investments ay masyado nang mataas at hindi na worth it. Ang pag-audit sa iyong sarili ay isang disiplina na ginagawa ng mga tunay na mayayaman para siguraduhin na bawat piso nila ay nagtatrabaho ng tama at mabilis. Kapag nakita mong may mga assets ka na hindi na nagpe-perform o stagnant na ang growth, huwag kang matakot na bitawan ang mga ito at ilipat ang iyong pondo sa mga bagong opportunities na mas may potensyal na magbigay ng magandang resulta. RL3, paggawa ng mga pipeline ng passive cash flow para sa iyong kinabukasan. Ang paglipat mula sa pagpapalaki ng capital patungo sa paggawa ng cash flow ang pinakamahalagang step para maranasan mo ang tunay na freedom sa iyong pananalapi. Maraming mga ka-tips ang may malaking asset pero cash poor naman dahil ang lahat ng pera nila ay nakatali sa mga bagay na hindi naman naglalabas ng cash buwan-buwan. Ang modernong diskarte ay ang pagbuo ng mga cash flow pipelines kung saan ang iyong assets mismo ang nagbabayad para sa iyong lifestyle nang hindi mo na kailangang magtrabaho ng manual. Isipin mo na ang bawat investment mo ay isang gripo na kapag binuksan mo ay tuloy-tuloy ang agos ng pera papunta sa iyong bulsa. Ang layunin natin dito ay maabot ang point na ang kinikita ng iyong mga investments ay sapat na o mas malaki pa sa iyong mga buwanang gastusin para magkaroon ka ng option na mag-retire o gawin ang mga bagay na talagang mahal mo. Isa sa mga pinaka-legit at subok na paraan para makakuha ng passive income ay sa pamamagitan ng dividend investing sa Philippine Stock Exchange o PSE. Sa halip na mag-focus ka lang sa pagtaas ng presyo ng stocks, maghanap ka ng mga blue-chip companies na may history ng pagbibigay ng cash dividends sa kanilang mga shareholders kahit 2 o 4 na beses sa isang taon. Ang kailangan mo lang gawin ay bumili ng shares ng mga matatandang kumpanya na kumikita ng malaki tulad ng mga malalaking bangko o utility companies na hindi nawawala sa uso. Kapag nag-declare sila ng dividend, diretsong papasok ang cash sa iyong trading account na pwede mong i-withdraw o gamitin para pambili ng mas maraming shares. Ang kagandahan dito ay habang lumalaki ang iyong posisyon sa kumpanya, lalo ring lumalaki ang matatanggap mong dividends every year nang wala kang ginagawa kundi ang maghintay lang. Para sa mga ka-tips na mas gusto ang physical assets, ang rental property management ay isang magandang paraan para magkaroon ng monthly income pero dapat ay gawin mo itong modern at automated. Huwag kang maging landlord na ikaw pa ang kakatok sa pinto para maningil ng renta dahil uubusin nito ang oras at energy mo. Gumamit ng mga digital payment platforms para sa collection at kumuha ng isang mapagkakatiwalaang property manager o caretaker kung marami ka ng units para sila na ang bahala sa maintenance at paghahanap ng tenants. Pwede mo ring i-explore ang Airbnb business kung ang property mo ay nasa magandang location para mas malaki ang potential income kumpara sa traditional na long-term lease. Ang sikreto dito ay ang paglalagay ng sistema kung saan ang operasyon ng iyong paupahan ay tatakbo kahit wala ka doon para hindi ito maging panibagong full-time job para sa iyo. Sa panahon ngayon ng internet, napakalaking opportunity rin ang paggawa ng mga digital assets na pwedeng pagkakitaan ng paulit-ulit pagkatapos mong gawin ng isang beses. Kung ikaw ay may expertise sa iyong trabaho o business, maaari kang gumawa ng mga e-books, online courses, o digital templates na pwedeng i-download ng mga tao kapalit ng bayad. Ang mga digital products na ito ay walang inventory cost at pwedeng mabenta sa libu-libong tao sa buong mundo habang ikaw ay natutulog o nagbabakasyon. Maaari mo ring gamitin ang iyong social media presence para magkaroon ng affiliate marketing income kung saan kumikita ka ng commission sa bawat product na mabebenta mo gamit ang iyong link.
Ang pagbuo ng ganitong uri ng asset ay nangangailangan ng effort sa simula, pero ang scalability nito ay walang limitasyon dahil hindi ito nakadepende sa iyong pisikal na presensya. Panghuli, kailangang matutunan mo ang tinatawag na 4% rule, pero dapat ay ilapat natin ito sa Philippine context para maging practical ang iyong retirement math. Ayon sa rule na ito, maaari kang mag-withdraw ng 4% mula sa iyong total investment portfolio bawat taon at malaki ang chance na hindi mauubos ang iyong pera sa loob ng 30 years dahil sa growth at dividends. Halimbawa, kung ang annual expenses mo ay 480,000 pesos, kailangan mo ng portfolio na nagkakahalaga ng 12 million pesos para masabing financially free ka na. Napakahalaga na alam mo ang iyong freedom number para hindi ka lang basta nag-iipon kundi may malinaw na target na hinahabol. Kapag nakuha mo na ang tamang balance sa pagitan ng iyong assets at cash flow, doon mo lang tunay na mararamdaman ang kapayapaan ng isip dahil alam mong secured na ang iyong kinabukasan anuman ang mangyari sa ekonomiya. Aral 4. Pag-invest sa iyong pinakamahalagang asset at ang pagpapalago ng kakayahan. Sa mundong mabilis magbago, kailangang ma-realize mo na ang pinakaimportanteng investment na hawak mo ay hindi ang iyong bank account kundi ang iyong sarili. Maraming mga ka-tips ang kampante na dahil mayroon na silang malaking assets, pero ang totoo ay mabilis itong mawawala kung hindi mo sasabayan ng pag-upgrade sa iyong kaalaman at abilidad. Ang modernong approach sa yaman ay ang pagkakaroon ng tinatawag na human capital, kung saan ang iyong value sa market ay patuloy na tumataas habang tumatagal. Huwag kang manghinayang na gumastos para sa mga premium courses, certifications o coaching sessions na magtuturo sa iyo ng mga high-value skills tulad ng artificial intelligence, global market analysis, o advanced leadership. Isipin mo na ang bawat bagong skill na natututunan mo ay isang insurance policy na magsisiguro na kahit mawala ang lahat ng iyong physical assets ngayon, kaya mo itong bawiin at palaguin muli gamit lang ang iyong utak at diskarte. Dahil lumalaki na ang iyong assets, dapat mo ring seryosohin ang pag-invest sa iyong kalusugan dahil ito ang magdidikta kung gaano mo katagal ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Napakalungkot isipin na marami sa ating mga kababayan ang nagpapakapagod mag-ipon ng milyon-milyon. Pero pagdating ng retirement ay sa hospital bills lang din napupunta ang lahat ng dividends at savings. Ang practical na paraan dito ay ang paglalaan ng budget para sa quality food, regular executive check-ups, at maintenance ng iyong physical fitness gaya ng gym membership or sports. Isipin mo na ang katawan mo ay ang makina na nag-generate ng yaman mo, kaya kung hindi mo ito aalagaan ng preventive maintenance, mas lalo kang mapapagastos sa corrective repairs o mga malalang sakit sa huli. Ang pagiging fit at healthy ay hindi luho, kundi isang strategic business decision para masiguradong mahaba ang iyong lifespan at productivity. Ang isa pang hindi gaanong napapansin pero napaka-powerful na asset ay ang iyong network equity o ang kalidad ng mga taong nakapaligid sa iyo. May kasabihan tayo na your network is your net worth at totoo ito lalo na kapag nasa level ka na ng pagpapalaki ng assets dahil dito mo makukuha ang mga inside information at mga exclusive na investment opportunities. Imbes na sumama sa mga taong mahilig lang magchismis o manghila pababa, mag-invest ka ng oras para makihalubilo sa mga mentors, business owners, at mga taong mas matagumpay sa iyo. Ang pag-join sa mga professional organizations o high-level masterminds ay isang paraan para mapalawak ang iyong pananaw at makakuha ng mga tips na hindi mo mababasa sa kahit anong libro. Ang mga koneksyong ito ay nagsisilbing leverage mo para mas mabilis na makahanap ng mga partners o investors kung sakaling gusto mo pang palaguin ang iyong mga nasimulang negosyo. Kasama rin sa pagpapalago ng sarili ang pagkakaroon ng mental wealth at ang pag-unawa sa konsepto ng psychology of enough para hindi ka maging alipin ng pera. Maraming mga investors ang laging stressed at hindi na nakakatulog kahit may millions na sila dahil sa takot na baka bumagsak ang market o baka malamangan sila ng iba. Ang tunay na yaman ay ang kakayahan na kontrolin ang iyong emotion at ang pag-alam kung kailan ka na dapat mag-slow down para bigyang halaga ang kapayapaan ng isip. Ang pag-practice ng mindfulness
At ang pagkakaroon ng tamang mindset tungkol sa risk at reward ay makakatulong para hindi ka maging emotional sa tuwing may fluctuations sa iyong portfolio. Kapag master mo na ang iyong sariling isipan, mas magiging logical at sound ang iyong mga financial decisions at mas magiging masaya ang iyong journey patungo sa long-term prosperity. Panghuli, ang pinakamagandang gamit ng iyong lumalaking assets ay ang pagbili ng iyong sariling oras o ang tinatawag nating time freedom. Ang modernong paraan ng pagtatrabaho ay ang pag-outsource ng mga low-value at nakaka-drain na tasks sa ibang tao para makapag-focus ka sa mga high-level decision-making at sa mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Kung ang oras mo ay nagkakahalaga na ng 5,000 pesos per hour base sa iyong income, hindi na practical na ikaw pa ang gumagawa ng mga errands o simpleng admin tasks na pwede namang bayaran ng mas mura. Sa pamamagitan ng pag-delegate, mas marami kang oras para mag-isip ng mga bagong strategies, mag-bonding sa pamilya o mag-relax para maiwasan ang burnout. Tandaan mo na ang ultimate goal ng pagpapayaman ay hindi lang para magkaroon ng maraming pera, kundi para magkaroon ng kalayaan na gawin ang gusto mo kasama ang mga mahal mo sa oras na gusto mo. Aral 5, pagbuo ng kabutihan at legacy gamit ang iyong naipong yaman. Sa huling yugto ng iyong pag-asenso bilang isang katips, ang focus mo ay dapat mag-shift mula sa pag-iipon patungo sa pagbibigay at pag-iwan ng isang makabuluhang legacy. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang ang laki ng iyong net worth na nakasulat sa papel, kundi ang dami ng buhay na nabago at natulungan mo dahil sa iyong kasaganaan. Ang modernong pananaw sa yaman ay ang pag-unawa na tayo ay mga tagapangalaga lamang ng pera at ang pinakamagandang investment na magagawa natin ay ang pag-invest sa kinabukasan ng ibang tao. Kapag ang iyong assets ay sapat na para sa iyong mga pangangailangan, ang susunod na level ng fulfillment ay matatagpuan sa paggawa ng mabuti sa iyong kapwa at sa iyong komunidad nang walang hinihintay na kapalit. Isang practical at legit na paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng impact investing o ang pagsuporta sa mga local startups at small businesses sa ating bansa. Imbes na ilagay mo lang ang lahat ng pera mo sa malalaking kumpanya, maaari kang maglaan ng maliit na portion para magsilbing angel investor sa mga social enterprises na nakakatulong sa mga magsasaka, mangingisda o mga kababaihan sa probinsya. Sa ganitong paraan, ang pera mo ay hindi lang kumikita ng interest kundi nagbibigay din ng trabaho at kabuhayan sa ating mga kababayan. Ito ay isang win-win solution dahil nakakatulong ka na sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas habang ang iyong portfolio ay nagiging mas diverse at may mas malalim na layunin kaysa sa simpleng pagkita lang ng profit. Mahalaga ring isama sa iyong legacy ang family financial literacy o ang pagtuturo sa iyong mga anak at mahal sa buhay tungkol sa tamang relasyon sa pera. Hindi sapat na mag-iwan ka lang ng malaking mana dahil kung hindi sila marunong humawak nito, madali lang itong mauubos at baka maging mitya pa ng kanilang kapahamakang moral. Turuan mo sila ng value ng hard work, pagtitipid at pag-invest habang maaga pa para maging handa sila sa responsibilidad na kaakibat ng pagkakaroon ng yaman. Ang layunin natin ay hindi lang palakihin ang kanilang bank account, kundi palakihin ang kanilang character para maging matalino at mapagbigay ng mga mamamayan. Ang karunungang ipapamana mo sa kanila ay mas mahalaga pa sa anumang lupain o pera dahil ito ang tool na gagamitin nila para mapanatili at mas lalo pang palaguin ang iyong nasimulan. Maaari ka ring mag-set up ng sarili mong giving fund o isang nakalaang pondo na ang tanging layunin ay ang pagkakawanggawa at pagtulong sa iba. Maaaring ito ay kukunin mo mula sa 5 o 10% ng iyong quarterly dividends na gagamitin para sa mga scholarship ng mga batang nangangailangan o pambili ng mga gamit para sa mga pampublikong paaralan. Ang pagiging systematic sa pagbibigay ay mas epektibo kaysa sa pagbibigay lang kapag may nakita kang post sa social media dahil mas mapaplano mo kung aling mga causes ang gusto mong suportahan ng matagalan. Kapag nakikita mong ang bunga ng iyong pag-i-invest ay nakakapag-aral ng bata o nakakapagpagamot ng may sakit, mas magkakaroon ng saysay ang bawat pagod at sakripisyo na ginawa mo noong nagsisimula ka palang magpalaki ng iyong assets. Panghuli, ang pagiging mentor sa ibang mga nagsisimulang investors
ay isang paraan para maibalik mo sa komunidad ang mga aral na natutunan mo sa iyong journey. Bilang isang matagumpay na ka-tips, marami kang karanasan at wisdom na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. At ang pagbabahagi nito ay isang paraan ng pagpapatuloy ng iyong legacy. Maaari kang magbigay ng payo, gumawa ng content, o kaya ay magkaroon ng small group discussions para gabayan ang iba na iwasan ang mga pagkakamaling nagawa mo noon. Ang pagbuo ng isang henerasyon ng mga Pilipinong financially literate at empowered ang pinakamagandang regalo na may iwan mo sa ating bansa. Sa dulo ng lahat, hindi tayo maaalala sa dami ng ating ari-arian, kundi sa kung gaano tayo naging mabuting tao at kung paano natin ginamit ang ating yaman para gawing mas maganda ang mundo para sa susunod na henerasyon. Bilang pagtatapos, ang paglaki ng iyong assets ay hindi ang dulo ng iyong paglalakbay, kundi simula ng isang mas malalim na responsibilidad. Natutunan natin sa Aral 1 hanggang 5 na ang tunay na yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng proteksyon, tamang balanse at paggawa ng mga pipeline ng income na hindi nangangailangan ng iyong pagod bawat oras. Higit sa lahat, ang iyong sarili ang pinakamahalagang investment na dapat mong alagaan at patuloy na i-upgrade para makasabay sa mabilis na pagbabago ng mundo. Tandaan niyo mga ka-tips na ang pera ay tool lamang upang makamit ang time freedom at makagawa ng mabuti sa kapwa. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong dalhin ay ito. Huwag mong hayaang ang yaman ang magmay-ari sa iyo. Gamitin mo ito para magkaroon ng buhay na may layunin at legacy. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Tips in Life. Patuloy tayong matuto, mag-invest ng tama at higit sa lahat, maging pagpapala sa iba. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.